Magandang araw po sa inyong lahat, mga kakampo. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Income PH podcast. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Wishing you good health, good relationships, and prosperity wherever you are right now. Maraming salamat nga po pala sa pag-tune in sa ating first podcast episode last month. And balak po namin gawing mas madalas sa mga podcast na tulad nito moving forward. Our topic for this episode is titled 5 dahilan kung bakit hindi ka masaya. O diba, interesting siya. So tignan natin kung anong matututunan natin. Una sa lahat, siguro gusto kong i-address na masyadong malawak talaga na topic tong kasiyahan, yung happiness, diba? There are so many things na nagdudulot or nagbibigay ng saya sa isang tao. So many variations, diba? And happiness is very subjective. Kaya kung ano man po ang hindi natin mabanggit or mamintis natin dito sa ating pag-uusapan ngayon, ay kung pwede po, paki-comment na lang po sa ating comment section. Okay mga kakampo? Thank you. Before siguro natin pag-usapan yung 5 dahilan kung bakit hindi tayo nagiging masaya sa buhay, bigyan muna natin ng context or i-define muna natin. Ano nga ba yung happiness? Parang mahirap to i-define sa totoo lang, di ba? What is happiness? Ano nga ba ang saya? Ano nga ba ang kahulugan ng happiness? Sabi ko nga kanina, masyadong malawak at malalim itong topic ng happiness or kasiyahan. At isa sa mga paraan siguro para ma-describe or ma-define natin ito ay sabihin natin kung ano yung kabaligtaran. Kabaligtaran ng happiness, di ba? Kung ano yung hindi kasiyahan. So let us try to describe what is not happiness, at sa pamamagitan nito magkaka-idea tayo ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Okay? So, let's begin. What is not happiness? Ano nga ba ang hindi kasiyahan? Number 1, happiness is not pleasure. Ano ba sa Tagalog ang pleasure? Parang kasarapan, kaluguran. Yan, ang kasiyahan na hindi kasarapan, di ba? Maaring nasasarapan ka sa isang bagay, maaring nagbibigay ng pleasure sa iyo ang isang bagay, pero hindi ibig sabihin nito ay masaya ka na. Di ba? Tama po ba? Yung pagpa-party, yung pag-iinom, yung orgies and taking drugs, they give pleasure, di ba? Nagbibigay ng kasarapan yan, but they don't necessarily give you happiness. Pwede mong gawin or ma-experience yung mga bagay nito, pero deep inside, hindi ka naman totoong masaya. Diba? Without really being happy, you can experience this. So, happiness is not pleasure. Number 2, happiness is not convenience. Ang kasiyahan daw ay hindi kaginhawaan o kaluwagan. Happiness is not convenience. Kaming katulad namin, kaming mga tatay, kaming mga ama ng tahanan, minsan nagtatrabaho kami ng matagal. We work long hours. Minsan wala kaming maayos na tulog. Pero alam namin na ginagawa namin to, nagtatrabaho kami to provide sa aming mga pamilya, sa aming mga anak. Kaya masaya kami. Diba? So kahit hindi kami convenient, kahit nahihirapan kami, hindi kami maginhawa, but because we know what we are doing, kung para saan, para sa aming pamilya at mga anak, masaya kami, we are happy. So kahit minsan tayo ay nahihirapan, minsan tayo inconvenient, pero masaya pa rin tayo sa nangyayari o sa ating ginagawa. It is because alam natin na may kabuluhan ng ating paghihirap or pagpapagal. So happiness is not pleasure, number 1, and happiness is not convenience, number 2. Dumako naman tayo sa number 3, kung ano yung hindi happiness. So happiness is not love. Ulitin ko po, happiness is not love. So ito po medyo napaka-controversial ng statement na to, di ba? Happiness hindi pag-ibig. Nako, talaga Kuya Raymond? Happiness is not love? Yes, yun ang sabi ko. Happiness is not love. Hindi laging masaya kapag nagmamahal tayo, di ba? Mga kakampo. Actually, being in love means admitting that you are not going to be happy all the time. Hindi laging masaya, di ba? Pag tayo ay nagmamahal. Love is sacrificing for the one beloved. Love is the willingness na maging happy ang ating minamahal even if we are not the one
who will make them happy. Love is being happy for the one beloved even hindi tayo kasama sa kanilang kasiyahan o kaligayahan. Yun ang tunay na pag-ibig, di po ba? Ang tunay na pag-ibig is selfless. It is seeking the highest good of the one beloved even if you have to sacrifice. At hindi laging masaya ang mag-sacrifice, tama po ba? Ngayon, sabihin mo sa akin, ilan sa mga kaibigan mo ngayon ang sa tingin mo in love pero hindi masaya? So love is something higher than happiness. Happiness is not love. Number 4, happiness is not success. To alam natin to, madaling maintindihan kasi madalas nating makita to. Maraming tao ang mukhang successful naman sa buhay, di ba? Pero hindi pa rin kontento at masaya. Maraming tao ang parang nasa rurok na ng tagumpay pero naghahangad pa rin, di ba, ng higit pa sa kung ano meron siya. Kitang-kita natin to. Hindi nasusukat sa dami ng pera or material na bagay or sa dami ng karangalan ang happiness ng isang tao. Minsan ang tagumpay pa ang nagdudulot ng extreme depression, di ba? Yung ibang mga kilala kong mga sikat na tao or mayayamang tao, sobrang depressed that sa sobrang depression nila, it leads to hopelessness and suicide, di ba? Nakakalungkot. Nakita natin ito sa napakaraming mga sikat na artista. Kahit gaano kasikat, kahit gaano karami ang kanilang success sa buhay, hindi pa rin masaya. So, totoo nga yata siguro yung kasabihang, it's lonely at the top. Number 5, happiness is not wealth. Kakambal ng alam nating success is yung wealth or yaman, di ba? Pag sikat ka, mas malaki yung chance mo na yumaman, di ba? But money cannot buy or promise happiness. Money cannot buy love. Narinig na natin yan sa mga kanta ng Beatles, di ba? How much more yung happiness? Hindi kayang bilhin ng pera ang pag-ibig. Hindi ka pwedeng magbayad ng isang tao para mahalin ka. Pwede niyang i-fake. Pwede siya magkunwari. Pwede niyang ipakitang mahal ka niya. Pero sa totoo, ginagawa lamang niya yun dahil sa pera, di ba? Maaaring ikaw ang pinaka mayamang tao sa mundo. Nakukuha mo lahat ng gusto mo, but you can still feel unhappy. So meron tayong mga alam na storya ng ganyan. Yan. Hindi ko na lang maalala sa ngayon, pero pag ginugel natin, makikita mo ang daming mayamang tao na in history na hindi naman talaga tunay na naging masaya. So number 6, happiness is not knowledge. Actually, kabaligtaran. Ayon kasi sa mga pag-aaral, kapag may mataas daw or mas mataas daw ang IQ ng isang tao, IQ, intelligence quotient, di ba? The higher a person's IQ is, the less happy he is. Totoo po ba? Pag mas mataas ang IQ, mas hindi siya nagiging masaya. Bakit kaya? Posible po siguro dahil lagi siyang analytical mag-isip and palagi niyang gustong may explanation ng lahat ng bagay, di ba? Ganun kasi ang taong matatalino di ba? Gusto laging may explanation. Hindi lahat pero karamihan. Majority ng mga taong matalino kasi nag-iisip talaga. Analytical. Kaya gusto ng laging explanation, tapos pag hindi na-explain mabuti or hindi niya satisfied dun sa explanation, hindi siya masaya. Kaya one thing is certain, ang talino ay hindi kasiyahan. Happiness is not knowledge. And finally or lastly, number 7 natin, ano ba ang hindi happiness? Happiness is not possessions. Ito kakambal to or katulad ng success and wealth. Hindi rin kayang ibigay ng material possessions ang long and lasting happiness or yung true happiness. Siyempre, panandalian, pwede, kaya naman. Kasi, pag nakakabili ka ng isang bagay, nagkakaroon ka ng temporary happiness talaga. So, maraming tao, ang common refuge nila ay bumili ng bumili. Di ba? Buy and buy. Kaya nga nauso yung Shopee at Lazada, di ba? Meron kasing panandaliang kasayahan or endorphin boost. Yan, i-google nyo po, endorphin boost. Yung makabili ka ng gusto mong bilhin. So, they buy and buy, acquire and acquire, hoping someday or somehow makuha nila yung bagay na sa wakas
ay makapagbibigay ng pangmatagalang kasiyahan sa kanila. Pero alam natin, sila ay mabibigo. Sasaya pansamantala, pero sooner or later maghahanap na naman ng ibang mabibili para sumaya na naman pansamantala. So happiness is not acquiring material possessions. So yan po yung 7 bagay na hindi happiness. Happiness is not pleasure, happiness is not convenience, happiness is not love, happiness is not success, happiness is not wealth, happiness is not knowledge, and happiness is not material possessions. Kung meron pa po kayong maiisip na iba mga kakampo, paki-comment na lang sa ating comment section, okay? Dumako naman tayo sa ating main topic, which is ano ba yung 5 dahilan kung bakit hindi ka masaya. So sabi ko nga kanina, napakalawak nitong topic na to. Napakaraming dahilan para hindi tayo maging masaya. Pero dito sa ating podcast, magbabanggit lang tayo ng 5. Again, kung may hindi mabanggit dito, paki-comment na lang po mga kakampo sa ating comment section. Thank you. Let's go to number 1. Bakit hindi ka masaya? Hindi ka mapagpatawad. You don't forgive. Nahirapan ka magpatawad. Ang hindi pagpapatawad ay nagiiwan sa ating puso ng pait na hindi maiibsan. When you don't forgive, you become bitter, and bitterness drains the life and energy out of anybody. Napaparalyze tayo ng bitterness. Pinipigilan tayo nito na magkaroon ng tunay na masaya at ganap na buhay, yung kumpletong buhay. So what is the solution? Forgiveness. Matuto tayong magpatawad. Actually, tayo ang nagbe-benefit kapag tayo nagpapatawad, hindi yung nagkasala sa atin. Forgiveness is something we do for ourselves and not for the one who offended us. Kapag tayo nagpapatawad, we release ourselves from the burden of anger, bitterness, and other negative emotions. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magpatawad katulad ng pagpapatawad ng Ama sa atin. Tinanong pa siya ni Pedro, di ba, kung ilang beses marapat magpatawad. At sinabi ni Jesus, 70 times, 7 times. So 490 times, gano'n. O 489 ka na, ha? Hindi gano'n. Ang point ng Panginoong Hesus dito ay hindi yung mismong number or yung bilang or 490 times lang kitang pwedeng patawarin. Hindi na pwedeng susunod. Hindi yung gano'n. But to forgive a limitless number of times. Kasi alam ni Lord na hindi tayo magiging tunay na masaya kapag hindi tayo nagpapatawad. So yun po ang number 1, hindi ka mapagpatawad. Number 2, masyado kang nagwo-worry. You worry too much. Sa totoo lang po, ako rin, madalas ako dito, guilty rin din ako dito. Kasi I worry about the future of my family most of the time. Pero alam natin na worrying doesn't affect the outcome of anything, and ang naapektuhan lang nito ng worrying ay yung worrier, di ba? What shapes the outcome of anything are the decisions, steps, and actions we make para isolve yung challenge or yung problem na kinakaharap natin. Ang mas mahirap pa sa pag-worry is yung mental burden, di ba? Na sabi ng mga pag-aaral, yung mental burden daw of worrying can make us physically sick. So maaari tayong magkasakit dahil sa labis na pag-aalala. Ano yung solusyon sa worrying? Trust God. Manalangin tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang tutulungan at hindi pababayaan, di ba? Maraming beses sinabi ng Diyos sa Kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan. At kung tayo ay magtitiwala at mananampalataya lamang sa Kanya, ito ay mangyayari sa ating buhay. Worrying is the exact opposite of trusting God. Yung energy na ni-spend natin sa pag-aalala ay mas mabuting gamitin na lang natin sa pananalangin, di ba? Yan, imposible kasi na magkasabay yung feeling o yung mag-aalala ka tapos maging masaya. Isa lang ang pwede nating maramdamang emotion, one or the other. Kapag masaya ka, hindi ka nagwo-worry. Tapos pag nagwo-worry ka, hindi ka masaya. So, my suggestion as a solution is to trust God. Okay, so number 1, hindi ka mapagpatawad. Number 2, masyado ka nagwo-worry. Number 3, magulo ang buhay mo.
your life is complicated. Ouch. Kapag magulo ang buhay, mahirap talaga maging masaya. Imagine mo, for example, may asawa ka, may anak ka, tapos gusto mo pa rin makuha yung asawa ng iba. Or gusto mo pa rin magkaroon ng mistress o kabit. O di ba, pinapagulo mo lang yung buhay mo. Nandadamay ka pa, dinadamay mo pa yung mga anak mo. Paano ka magiging masaya kung alam mo na may ibang taong nasasaktan o nagugulo din ang buhay nang dahil sa iyo? 'Di ba? Kapag magulo ang buhay, wala talagang tunay na kasiyahan. So what is the solution? Live a simple life. Gawin nating simple ang buhay. Tanggalin lahat ng excesses sa buhay at mag-focus lamang sa mga necessary na bagay. Narinig niyo ba yung salitang minimalism? Kung hindi pa, baka pwede natin yan na maging topic sa mga susunod pa nating podcasts. Okay? So, number 4, sakim ka. You are selfish. Kapag tayo ay sakim, hindi talaga tayo sasaya. Mahirap talaga. Hindi lang tungkol sa pera ang kasakiman. Ang pagiging selfish, hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa mga talento na meron tayo, sa oras na meron tayo, at yung energy na meron tayo. So, it is also about contributing something meaningful to the lives of others. Di ba? Napapansin mo ba na kapag ikaw nag-volunteer ka, halimbawa na sumama sa isang feeding program, pagkatapos ng activity, di ba, ang kakaiba yung saya ng nararamdaman mo? Or kapag, halimbawa, sumama ka sa isang tree planting activity, kahit napagod ka sa pag-akyat dun sa bundok, pero after mong magawa yung dapat gawin, merong kakaibang saya na mararamdaman. Ba't kaya? Kasi alam natin or alam mo na nagbigay ka ng oras at effort mo. Hindi ka naging makasarili, kundi ay nag-contribute ka pa sa isang mabuting bagay na mangyari. So talaga nakakapagpasaya pag tayo ay hindi selfish. So solution, be generous. Be generous not only with your money, but also with your time, talents, and energy. Hindi nagbibiro ang Panginoong Hesus nang sabihin niyang it is better to give than to receive. Diba? Merong powerful sense of joy and fulfillment kasi kapag alam mong nakapag-contribute ka ng something or anything of real value sa ibang mga tao. So be generous. Lastly, number 5, kung bakit hindi ka masaya, dahil meron kang unrealistic expectations. Ako rin medyo ganito rin ako and I'm still trying to improve pagdating sa ganitong bagay. Yung unrealistic expectations, parang masyado kang perfectionist. We build these expectations in our heads and of what things should be like, what people should do, what our lives should be like, and when they are not met, kapag hindi na-meet yung expectations natin, nagsasuffer tayo internally. Hindi tayo nagiging appreciative, di ba? Hindi ka na nagiging mapagpasalamat dahil sa taas na expectations mo. And kapag tayo hindi mapagpasalamat, tinatanggal nito yung saya sa ating buhay. Yan. So solution, ano bang solution sa unrealistic expectations? Expect less and be content. Hindi ko sinasabing babaan mo yung standards mo or ang values mo. May standards and values pa rin tayo, pero we don't expect na lahat ng tao ay katulad natin, di ba? Realistically, hindi tayo pare-pareho iba-iba tayo. So, we need to give a chance. Bigyan natin ng pagkakataon yung iba na mas maintindihan tayo at bigyan din natin sila ng pagkakataon na mas maintindihan natin sila, di ba? Minsan hindi lang talaga na tayo nagkakaintindihan ng expectations or minsan yung expectations natin hindi nila talaga kayang abutin. So, let us be more understanding. When you become more realistic on your expectations and are content in whatever circumstances, you will feel a peace that cannot be comprehended by those around you. Pag sinabing makontento, hindi ibig sabihin maging mediocre or magkaroon ng pwede na mindset. Hindi yun yung ibig sabihin ko po. Be content with what you have, but never be content with what you can become. So yan po ang 5 dahilan kung bakit ang tao ay hindi nagiging masaya sa buhay. Number 1, hindi mapagpatawad.
Number 2, masyadong nag-aalala. Number 3, magulo ang buhay. Number 4, sakim or madamot. And number 5, merong unrealistic expectations. Nabantayan po natin ang ating mga sarili kung meron tayo ng 5 ito or kahit isa lang sa mga ito. I-examine po natin ang ating mga sarili and hopefully, we can learn to improve pagdating sa mga bagay na ito so we can be truly happy sa ating buhay, di ba? Of course, huwag po nating kakalimutang manalangin sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na ito, mai-apply natin sa ating mga buhay at nang sa gayon ay maranasan or matagpuan natin ang tunay na happiness na matagal na nating hinahanap-hanap. Again, maraming salamat po ulit sa inyo mga kakampo sa inyong pagtangkilik sa aming channel, NCamp PH. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe now and like this video. Maraming salamat po. Asahan niyo po na marami pang mga ganitong podcast ang darating in the near future at nawa ay patuloy po namin kayong makasama every time. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. We pray and declare to you good health, good relationships, good future, wonderful family, and blessed prosperity na magbibigay sa inyo ng true happiness that includes safety and security from our Lord God in heaven. May all your dreams come true. Hanggang sa muli mga kakampo. Paalam!